Eksaktong 2 linggo matapos i-raid ang bahay ni Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr., sinalakay naman ng PNP-CIDG ang compound ng kanyang kapatid na si dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves. Nasamsam sa raid ang mga hindi lisensyadong baril, sandamakmak na bala at bulto-bultong pera. Narito ang aking report. Pinalibutan ng mga sundalo at pulis ang compound na ito sa Santa Catalina, Negros Oriental. Business property umano ito ng dating gobernador at kongresista ng probinsya na si Pride Henry Teves. Kapatid siya ni Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. na idinadawit sa pagkamatay ni Governor Roel Degamo. Sa bisa ng isang search warrant, hinalughog ang compound. Tumambad ang mga matataas na kalibre ng baril, sandamakmak na mga bala at bulto-bultong pera na aabot daw sa 18 million pesos. Sinalakay raw ng PNP-CIDG ang compound sa tip ng impormante. Wala raw itong kinalaman sa kaso ni Degamo. This is for illegal possession of firearms. Merong ammunition for 9mm, 45, 5.56, and merong mga bala ng shotgun. There are bullets or ammo for, they say, M14. Sabi pa ng CIDG, may isang hindi tukoy na tao mula sa compound na nagtapon ng mga armas sa labas ng compound at tumakas. May mga naaresto rin daw na may mga dalang armas. Wala si Henry sa lugar ng maganapang raid na tinawag ng kanilang abogado na patuloy na harassment laban sa pamilya Teves. Maraming reasons. Maybe they want to, they think that it would be politically expedient to break the hold of the Teveses in Negros politics. Maaring negosyo, isabong. Samantala, hiniling na ng kampo ni Congressman Arnie Teves sa House Committee on Ethics and Privileges na bawiin ang 60-day suspension laban sa kongresista. Pero ayon sa komite, ang mga kongresistang bumoto para sa suspensyon ang maaaring magmosyon na bawiin ang suspensyon. Pero dahil naka-Lenten break na ang Kamara, sa May 8 na raw ito pwedeng gawin. Ayon kay DILG Secretary Benher Abalos, malapit na nilang matukoy ang mastermind sa pagpatay kay Governor Degamo. Nang tanungin tungkol sa mga alegasyon ni Teves na sineset up siya sa pagkamatay ng dating gobernador. Alam mo, ang dami ng sinasabi ni Mr. Teves. Basta simple lang. Gumawa ka ng kalokohan, talagang dapat kang managot. At kung ikaw ay pumatay ng tao, dapat kang managot. Sabi naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, may kakasuhan na kaugnay sa pagpaslang kay Degamo bago matapos ang buwan. Pero hindi pa raw alam kung kabilang dito si Congressman Teves. Hindi na lang din daw sa pagpatay kay Degamo na iuugnay si Teves. May 17 tao raw na pinatay ang kampo niya at posible pang humaba ang listahan. Iimbestigahan pa raw ang bawat kaso ng pagpaslang. Dagdag pa ng Justice Secretary, may organisasyon sa Negros Oriental na binubuo ng 7 hanggang 10 tao na sangkot sa mga pagpatay na maaari raw may kinalaman sa pagpatay kay Degamo. We have to investigate them systematically to get the necessary data. Wala pang pahayag ang kampo ni Teves sa iba pa umanong kaso ng pagpatay at sa pahayag ni Abalos. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.